Sasagutin lang natin yung isang kaibigan natin kasi nagtanong siya sa akin na gusto niya malaman kasi kung yung Rolex na nabili niya, kung tunay ba raw dahil yung tuton daw na Rolex yun. So pinauri niya yung ginto dahil ginto naman daw, nagtataka siya bakit 14K. Nagtanong siya sa akin kung may 14K ba daw talaga na Rolex. May 14K ba raw? Ngayon, sasagutin natin para mas maliwanagan po yung kaibigan natin. Ay hindi ko lang nilagay yung pangalan niya dahil sa pakiusap niya po Ngayon, ganito ho 'yun, no? Hindi naman ibig sabihin po na ang Rolex ninyo ay ginto o tuton. Yung tuton po, siguro alam niyo naman po 'yan, 'di ba? Yung dalawang combination, dalawang kulay. Yung white at saka yung yellow na color ng mga tuton, 'di ba? Ng Rolex. Yung yung stainless po at yung gold. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na porket gold yung Rolex ninyo ay kampante na kayo na tunay. Kaya nga po sabi ko, pag bibili kayo ng Rolex o sa tao man kayo bibili, mag-iingat din po kayo dahil hindi po lahat ng porket ginto yung Rolex ay tunay na. Kahit solid yan. Kahit solid gold yan, no? Bili kayong tuton, na Rolex. Hindi na natin pwedeng masabi 100% na tunay na Rolex. Kasi marami ho na Hong Kong, no? Made in Hong Kong. Kasi originally, ang Rolex ay gawang Swiss or Switzerland, no? Gawa ng Swiss made kasi yan, yung mga yan. Ngayon, yung kumopya kasi, may kumopya dyan na maganda rin pagkagawa nila na Rolex din. Pero hindi original, fake po yun na Rolex. Pero mapagkamalan natin tunay dahil ginto din kasi ang gamit nila. Yun yung mga made in Hong Kong po. Made in Hong Kong po siya. Karamihan yung ginto niya ay 14K. Pero meron din 18K. Pero ang karamihan po talaga ay 14K ang ginto ng mga made in Hong Kong po. Yun po yung mga fake, no? Kaya nga yung mga pawn shop, maraming pawn shop na mga appraisers na when it comes to Rolex, hindi lahat ng mga appraiser may kakayahang tumanggap ng Rolex, no? Kaya sa isang area sa isang mga pawn shop, no? May pawn shop talaga na pwedeng kumuha, depende lang po kasi sa appraiser yon. Talagang may alam na siya pagdating sa Rolex. Kasi nga isa sa mga dahilan yan na pag nakatanggap sila ng ganun, syempre babayaran ng appraiser yun. Kaya nag-iingat sila, bilang pag-iingat nila, hindi na sila kumukuha ng Rolex, no? O anumang mga high-end watches. Lalo na pagka hindi sila otorisado, no? Ngayon hindi ibig sabihin na porket Hong Kong yan, yung pera, yung binili mo, pinagbayad mo, pinagbili mo doon, ay parang nabaliwala na lahat yung pera mo doon. Meron din kasing gold yon. So kung ang kaibahan lang, kung halimbawa gusto mo nang ibenta sa mga buy and sell. Kasi pagdating sa sanla, mababa lang din ang kuha nila. Ini-estimate lang din ng mga appraiser yan kung gaano kabigat yung ginto. Tansyado na kasi ng appraiser kung gaano kabigat yung ginto. Doon lang nila kinukompute yan. Hindi nila kinukuha as Rolex. Kinukuha nila bilang isang may ginto kasi. Ngayon, pagka sa buy and sell ka pupunta doon, kung gusto mong ibenta, halimbawa, ang gagawin kasi niyan, tatanggalin yung makina, kung halimbawa solid gold naman siya, titimbangon yan, kukunin yung timbang ng ginto, doon nila pinipresyuhan sa mga buy and sell po, yung mga bumibili ng ganyan. Hindi nila tinatanggap or binibili na buong Rolex kasi hindi naman talaga siya Rolex na original. Ngayon, pagdating naman sa mga original, sa mga pawn shop na, halimbawa may mga pawn shop na kumukuha ng Rolex, tinatanggap nila yan as Rolex. Hindi yung tinatanggap nila base dun sa ginto. Hindi base sa pagka-Rolex niya, kung anong model siya. Ganun po yun. Ganun din po sa mga buy and sell pag gusto nyong ibenta. Halimbawa, yung pagka-Rolex niya, ang presyo, ang presyohan doon,
Hindi yung kung ilang gramo katulad nung sa Hong Kong. Kaya nga po, mag-ingat po talaga tayo yung mga nagbebenta ng yung bibili ng Rolex, kung sa tao-tao ka lang bibili. Kasi pagdating ho sa certification, may certificate din po kasi ang Rolex original. May mga certificate po 'yan. Parang bumibili ka ng sasakyan diyan, kapag bumili ka ng sasakyan, di ba ho, nakarehistro sa LTO 'yan. Alam ng kung sino yung pang-may-ari ng sasakyan, di ba? Kumpleto ang ano niyan, ang papeles niyan. Kaya nga pag bibili mo ang isang sasakyan, di ba ho, ay pag-check mo sa LTO kung sinong owner, first owner, ganun. Nakalagay talaga, nakarehistro sa LTO yan. Ganun din po ang Rolex. Kung bibili ka ng Rolex, sa mismong store ng Rolex, no? Ang certificate na i-issue sa'yo, nakapangalan yan sa'yo. O yung record na inilagay nila doon, nakapangalan sa'yo na ikaw yung original na pangalan. Kaya pag i-check mo yung serial number ng Rolex na binili mo, kung talagang ikaw bumili niyan sa pinaka-pwesto ng Rolex, nakalagay ang pangalan mo doon na ikaw yung original owner. Ganun po yun. Kaya yung mga certificate, hindi natin pwedeng panghawakan yan. Palagay na lang natin ang isang Rolex ay ginto, no? Ginto din siya. Hindi, at may certificate, hindi natin pwedeng panghawakan yan na 100% ay original. Doon pa rin tayo titingin sa actual na item. Ano po? Huwag tayong tumingin doon porkit may certificate, may nagbenta sa inyo, o lumapit sa inyo na may certificate siya, tas ginto naman. Ano, huwag natin ipalagay agad na, oy, ito, okay ito, tunay ito, dahil ginto naman. Hindi po. May mga Hong Kong. Maraming Hong Kong din po na Rolex na hindi naman original yan. Mga fake po yan. Ganun po, best, no? Kaya sa actual mismo, pag actual naman, nabibilin mo yung Rolex, kahit walang certificate at ang isang tumingin ay sanay. Kahit walang certificate, no, sanay naman siyang tumingin ng Rolex, malalaman niya agad ng yung Rolex original, no? Pag marunong at tumingin, malalaman din po niya kung nabuksan yung Rolex o hindi. Ano, kung ano yung makina, kung original. Kasi marami pong ganun na yung Rolex, yung ka-original, ang makina hindi po. Yun yung mga chap-chap. Ano ho? Kaya, yun lang po yung gusto kong isagot doon sa tanong ng ating kaibigan na yung hawak niyang Rolex, dahil 14K yan po ay malamang yan dahil yan po ay Hong Kong, made in Hong Kong po, yung inyong Rolex. Hindi po original yan. Yun lang po, best, no? Sa mga napadaan sa aking channel, paki-subscribe naman po, no? Like and share na lang itong video kung ito, mga best, no? At masabi ko lang po, best, may kunti akong alam, yan ang sinishare ko sa inyo, best friend. Maraming po salamat. Bye-bye.